Problema uli yon, siguro hindi ko na siya gagawin. Oo nga, sabi nga nila. Kasi Anong anak ko? pag nagkakaproblema siya uli tapos i-repair ko pa, baka lumaki lang ng lumaki ang gastos, tapos lipat-lipat lang yung ano, yung leak. So ito, ayan, oh, langis to. Naglip lang siya. Hindi, talagang malaking problema pag laging ganito. Ayan, oh, puro siya langis. So dito siya nagkakalik, ayan. Ito kasi kung makikita nyo, basa siya dito eh. Pero dito tuyo. Ganon din sa kabila, ayan. Tuyo yung mga tubo, di ba? Oh. Pero ito basa siya, oh. Oh. So baba muna natin to. Good afternoon mga bossing. Ayan, yan ang ating ano, oh. Ay, putragis na. Lagyan kami. Okay, so nandito tayo sa isang ating client, no? So ito po ay EOX, yan. So 1 year pa lang daw po itong EOX na ito. EOX DC inverter, no? 2 horsepower. So last 2 weeks o magti 3 weeks na yata, ang complaint dito hindi daw lumalamig. So pagdating ko dito, niligtis po natin, nakitaan natin dito ng leak. Ayan po dito. So hininang po natin yan. Ayan, nakahinang po yan. Pati po dito. So nung kinabit na natin, after 2 weeks, tumawag na naman yung ating customer kasi nawalan daw ng lamig. So ngayon binalikan na po natin, no? Ang ginawa po natin, nagligtis na po tayo. Ayan po. Ang dito na natin siya nakita, yan sa gitna. Ayan, oh. Nandito na siya ngayon. Ayan. Oh, lumipat siya ngayon diyan. Na hindi naman dapat nagkabutas yan kasi wala naman tinatamaan yan, no? Ibig sabihin nun, mahina na po itong evaporator coil na ito. So suggestion po natin dito is i-replace na lang. Kasi kung papalitan natin, nag-repair na tayo dito, lumipat na naman siya dito. So baka mapuro na lang tayo repair. So gagastos lang ng gagastos. Kaya mas maganda palitan na lang po. Ayan. Okay, so hintayin na lang po muna natin yung feedback ng ating customer kung anong kakausapin po muna natin sa mga boss. Yan lang po muna. Okay, bye-bye.